Bagamat napapadalas ang mga pag-ulan nitong mga nakaraang araw, hindi pa raw ito ang opisyal na pagsisimula ng tag-ulan ayon sa Pag-asa. Aminado naman ang DPWH, ang Department of Public Works and Highways, na hindi pa rin sapat ang kanilang mga proyekto para maibsan ang mga pagbaha. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? At Jessica, alam mo ngayong gabi pabugso-bugso ang pag-uulan dito sa ilang bahagi ng Quezon City at base nga sa outlook o climate outlook ng Pag-asa, Jessica, September daw pinaka-posibleng maranasan ang epekto ng La Nina o yung grabing pag-uulan. Kaya naman ang DPWH, Jessica, ay minamadali na yung pagtatapos o pagtapos doon sa kanilang mga drainage rehabilitation project na matagal na nilang tinatapos at ginagawa. Lalo pat ngayon pa nga lamang, Jessica, na nagpasample pa lang ng kaunting ulan ay bahana sa ilang lugar sa Metro Manila. Sa kasagsagan ng malakas na ulan, tinamaan ng batong galing sa bundok ang isang lalaki sa Bontoc Mountain Province. Agad naman siyang nilapatan ng paunang lunas. Patay naman ang dalawang lalaki sa Cadiz Negros Occidental matapos tamaan ng kidlat, habang 5 pa kabilang ang isang minor de edad nilang kasamahan ang nasugatan. Sumilong daw ang mga biktima sa ilalim ng truck para saglit na magpatila, pero lalo pa silang napahamak nang doon tumama ang kidlat. Binahari ng ilang lugar sa Pagadian City kasunod ng malakas na ulan at hangin. Umabot ng hanggang tuhod ang naipong tubig. Pahirapan tuloy ang mga motorista at commuter. Gumuho naman ang ilang bahagi ng pader ng San Francisco Elementary School. Lumambot daw ang lupa dahil sa matinding buhos ng ulan. Apektado nito ang daloy ng trapiko sa palibot ng paaralan. Pinagtulungan na ng mga otoridad at mga residente ang ilang gamit na pwede pang maisalba. Sa Pagadian pa rin, lumundo ang pader ng Pablo Lithio Elementary School dahil sa pag-ulan. May tumagas ding tubig mula sa pader. Muntik pang madaganan ang isang tricycle, kaya ang ibang sasakyan napaatras. Lumambot din ang lupa dahil sa pag-ulan. May pag-ulan din sa Metro Manila. Sa Mandaluyong City, matinding stress para sa mga residente ang saglit na pag-ulan. 2 taon na raw kasing ginagawa ang Drainage Improvement Project, pero hindi pa rin ito natatapos. Nahalasay ko na nga pumunta rito dahil alam ko laging nababaha dito. So minsan, pag lalo na magwo-work na ako, nag-iiba ako ng rota, umiikot ako sa kabila. Sa mga bata, nagkakasakit, di ba? Kasi yung mabaho. Ang Department of Public Works and Highways o DPWH, aminadong hindi pa rin sapat ang mga proyekto para maibsan ang pagbaha. Pag yan ay katulad ng Ondoy dumating, talagang hindi tayo handa doon. Hindi pa nagawa yung dam, hindi pa nagawa yung retarding pan, hindi pa na-improve yung Upper Marikina. Nagsisimula pa lang kami. Ngayon na meron kaming ginawa na yung mga dredging works, but minimal lang yun. Makaka-reduce lang, but yung total solution, hindi. Halos ganito rin ang problema sa major project ng DPWH na box culvert sa Blumentritt, Manila at ang drainage improvement sa Pinoval sa tabi ng UST. Isa pa naman ang Espanya sa pinakamabilis at madalas bahain kapag tag-ulan. Pag nagawa namin ito by up to the end of May, kung meron kaming maging operational na ito, I believe about 90% masosolve yung baha dyan. Ang tanong tuloy ngayon, aabot pa kaya ang mga nakabinbing proyekto kung papasok na ang tag-ulan? Nalalapit na yung pagsisimula ng tag-ulan, pero kung kailan ay hindi pa natin nalalaman. Dalawa kasi yung weather system na nagpapaulan at nagbibigay ng mga ganyan thunderstorm, yung easterlies at yung intertropical convergence zone dyan sa Mindanao. Hindi pa ito tag-ulan. Itong mga pag-ulan na naranasan natin dulot ng thunderstorm, ito yung tinatawag nating pre-monsoon rains. Samantala, ngayong weekend, maging I am ready sa tsansa ng pag-ulan sa halos iba't ibang bahagi ng bansa. Jessica, ginarantiya naman ng MMDA na gumagana at in good condition ang 54 pumping stations nila sa Metro Manila. In fact, dumaan daw ito sa rehabilitation at kung yung ilan daw dati pinapagana ng diesel, ngayon daw di kuryente na ito, dinagdagan din daw ng 20% ang capacity ng ilang pumping stations ng MMDA para pag dumating ang epekto ng La Nina at malakas ang ulan ay marami at mas maraming mahigop na baha. Jessica? Katatapos lang ng eleksyon, naging abala ang ating mga lokal na opisyal. Sana naman hindi nila nakaligtaan ipadredge
yung kanilang mga baradong estero, ilog, etc. Pero alam mo, JP, interesado ako malaman, di ba merong nabinbing na proyekto sa may Espanya dahil tumanggi yung UST na lagyan ng parang ipunan ng tubig yung ilalim nila. Ano na mangyayari doon? Nahanapan ba yan ng solusyon ng DPWH o ng MMDA ba kung sino in charge? Nahanapan naman ng solusyon, Jessica. Yun nga lang, naging cause ito ng delay para matapos agad on time yung kanilang mga drainage rehabilitation project. Sa Blooming Treat kasi yan, Jessica, sa Blooming Treat area at sa merong dito sa may Mandaluyong, ito yung dalawang drainage rehabilitation project na malaki na ginagawa ng DPWH sa Metro Manila. Ang bukod sa mga naging problema na may mga cause of delay dahil nga may mga establishmentong ayaw pagalaw, ilan pa sa nakadagdag ng cause of delay yung mga dahil nilalaliman nila yung mga box culvert para mas malaki yung maimbak na baha, nakaka-discover din sila ng mga o natatamaan din nila yung mga ilang linya ng linya ng lawasa, lalagyan ng dating lumang drainage na silted na, kaya talaga namang, Jessica, nakadagdag ito sa problema. Kaya sinasabi ng DPWH, malabo raw na matapos nila ito bago magtag-ulan o bago dumating ang tag-ulan. Pero ang ginagarantayan nila, sa tingin nila, mas mabilis daw huhupa ang baha. Pero sa experience natin, Jessica, sinabi rin naman nila yan last time, doon sa may FEU area ay malaki rin yung baha sa may FEU area kahit pa ito inilagyan na ng box culvert. Jessica. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.